Pinakabagong balita. Si Paulo Santos, ang God of Cookery, ay namatay dahil sa pagsabog ng tangke ng gas sa isang kompetisyon. 28 taong gulang lamang siya. Ayon sa ulat, wala siyang direktang kamag-anak. Ang imperyo ng negosyo sa pagkain na kanyang itinayo, saan na kaya ito pupunta? Bakit ang liit-liit ng katawan ko? Hindi ba't namatay ako sa pagsabog? Chef Paulo, Chef Paulo, Chef Paulo. Nakita ko ang God of Cookery. Ang God of Cookery na. Ginugulan ng isang tribo ng malaking halaga. Bigyan mo ako ng kutsilyo. Naku, may ganitong paraan pala. 183.5 degrees, 0.3 degrees lang ang sobra, mapapait na ang taba ng wagyu at mangangamoy sunog, sumunod sa likas na katangian ng sangkap. Huwag magdagdag ng walang dahilan. At lalabas ang tunay na lasa. Chef Paulo, Chef Paulo, Chef Paulo. Ang kaluluwa ko ay napunta sa katawan ng isang batang estudyante. Tandang-tanda ka na. Isang basurang walang panlasa. Wala kang silbi. Ngayon, may daladala ka pang pabigat. Inaagawan mo pa ng pribadong kwarto. Ang restaurant na ito ay hindi kayang buhayin ang mga tamad na tulad mo. Kung hindi ka aalis dito, huwag kang magalit kung hindi na kita kilala. Hoy, konting tahimik nga. Bea, paumanhin. Sa mga nakaraang araw, Ito ang tatay ko. Abala na ako. Maricel, Maricel, ito si Carlos Cruz. Pakiusap, pakinggan mo ako. Isa ring chef pero dahil sa isang aksidente. si Kiko, 10 taong gulang pa lang. Nawala ang kanyang panlasa. Hindi siya pwedeng mawala ng nanay. Umalis ka at ang nanay kong pera lang ang habol noong nakipagrelasyon sa'yo dahil magaling kang magluto at kumita ng pera. Ngayon, kahit asin at asukal, hindi mo na ma-distinguish anong silbi niyo pa sa akin, sabihin ko na sa'yo ang totoo. Nakahanap na ako ng kapalit mo. Siya ay isang may-ari ng chain restaurant. Mas mabuti siya ng libu-libong beses kaysa sa'yo. Ngayon, ipunin mo ang mga gamit mo, dalin mo yung pabigat na yan at lumayas kayo sa bahay ko. Kawawang tatay ko, walang-wala at humingi ng tulong sa estudyante. Pero ang restaurant ng estudyante dahil sa mahinang pamamahala ay malapit nang magsara. Kapag nawalan ng panlasa ang isang chef, hindi ka na kailanman makakapagluto ulit. Sa nakaraang buhay, ulila ako. Hindi ko naranasan ang pagmamahal ng pamilya. Ngayong binigyan ako ng pagkakataong muling mabuhay, ang restaurant na ito pabubuhayin ko rin ng God of Cookery. Sige. Pagluluto lang ba yan? Ako na! Kiko, Ang taray mo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung marunong ka magluto, pwede nang umakyat sa puno ang baboy. Kiko, huwag ka na sanang makigulo. Paano ka pa magiging marunong magluto? Totoo yan, Kiko. Hindi ka nga marunong magluto ng instant noodles. Kiko Reyes, ang kapal ng mukha mo. Naku, mahal. Huwag mo nang patulan ng bata. Hindi ba't pumirma tayo ng kasunduan sa pagtaya kay Sir Shu ng kapisanan ng mga chef? Basta makagawa ako ng sabaw na magugustuhan niya. Maglalagay siya ng milyon para sa atin. Kagabi ko pa niluto ang espesyal kong ginintuang sabaw. Hintayin na lang natin siya para tikman ito ng alas 12. Kung masisiyahan siya, hindi na tayo magkukulang sa pera. Hindi ganun kasimple yan. Kung hindi magustuhan ni Sir Shu ang sabaw na ito, mapapasa sa kanya ang ating 100 taong bahay kainan ng Reyes. Sir Shu, Nasa itaas ang dakilang guro, tanggapin po ang paggalang ng inyong apo sa turo. Ang apo ko sa turo, nakipagkasunduan pala sa pagtaya. Sa tingin ko, tiyak na may masamang balak ang batang to. Mahal, hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin? At saka, nandito pa naman ang maestro ko. Kahit nawalan siya ng panlasa, nandito pa rin ang kanyang kasanayan sa loob ng mahigit 10 taon, di ba? Kung paalisin mo siya, wala nang tutulong sa akin dito sa bahay kainan. alas 11 na ngayon, bakit hindi ka pa tumayo sa harap ng sabaw? Kapag nasira mo ito, pagbibigyan kita. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang problema. Tara, Kiko, ipapasyal kita ng kuya mo sa kusina. Sir, binabati ko po kayo. Hindi na sayang ang 6 na buwan ninyong paghahanda. Ang 100 taong bahay kainan ng Reyes ay mapapasa na sa inyo. Paumanhin, sir. Nagsalita ako ng labis. Tama na. Sabihin sa 3 food critic na pumunta sa bahay kanan ng Reyes. Halika, Kiko, ipapakita sa'yo ng kuya mo. Pinakuluan ko ang sabaw na ito ng buong 24 na oras. Dagdag pa ang aking espesyal na recipe. Tiyak na magugustuhan ito ni Sir Shu. Mali ang lasa ng sabaw na ito. Pero kung mabibigo ako, mawawala ang aming pamanang restaurant. Mamomroblema rin ako sa milyon-milyong utang at ipagbabawal ako sa industriya ng pagkain. Kaya ngayon hindi pwedeng magkamali. Mali ang kulay ng kanyang golden soup at ang umami ay nasa ibabaw lang.
Ang pinakamahalaga, kulang ito sa kaluluwa ng pampalasa at sangkap. Hindi ito malalasahan ng ordinaryong tao. Pero kilalang kilala si Sir Shu sa pagiging maselan. Isang subo lang, malalaman na niya ang kalidad. Aha! Kuya, gusto ko ng kalamansi. Bilhan mo ako, pakiusap. Kiko, napaka-importante ng sabaw na ito. Hindi pwedeng magkamali. Abala ako ngayon, kuya. Bigyan kita ng pera. Ikaw na ang bumili. Ha? Kuya, ikaw na ang bumili para sa akin. Hindi ako familiar sa lugar na ito. Hindi ka ba natatakot na mawala ako? Sige na kuya na ang bibili para sa'yo. Hintayin mo ako dito. Tandaan, huwag kang gagalaw ng kahit ano dito. Lalo na itong sabaw, ha? Sige na, kuya. Okay. Kutsi. Tapos na. Kailangan pang idagdag ang espesyal kong pampalasa. Anong ginagawa mo? Walang hiya kang bata ka. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin ang sopas na ito? Ha? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang sopas na ito para sa amin? Ito ang magliligtas sa aming restaurant. Wala naman. Mga pampalasa lang. Anong nangyari? Tia, anong nangyari? Ano bang kasalanan ang nagawa ko? At nakilala ko kayong dalawang malas. Matanda, alam mo ba na ang anak mo ay naglagay ng kung ano-ano sa aming sopas? Bea, paumanhin. Bata pa kasi, hindi pa alam. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Paumanhin. Kiko, mag-sorry ka, bilis. Anong silbi ng paghingi ng paumanhin? Sa tingin ko, sinadya niya talaga yan. Sasabihin ko sa'yo, walang hiya kang bata. Kung masira ang sopas na ito at mawala ang restaurant ko, hindi ko kayo patatawarin. Anong nangyari? Juan, tingnan mo ang pinalaki mo, ang walang utang na loob na ito. Samantalang wala ka, naglagay siya ng kung ano sa sopas na ito. Tingnan mo nga ang sopas na ito. Tama pa ba ang lasa? Bilis! Ayos lang. Malikot lang ang bata. Kaunting seasoning lang naman ang inilagay. Walang epekto. Juan, huwag mo siyang palaging palalampasin. Si Kiko ngayon ay sobrang walang disiplina. Oo nga pala, Juan, tikman mo nga ang sopas na ito. Tingnan natin kung magagamit pa. Guro, huwag mo nang pagalitan si Kiko. Baka naman talagang may likas na talino si Kiko. Pagkatapos nitong idagdag, baka mas sumarap pa ang lasa. Ha? Bakit ganyan ang itsura ng sabaw na ito? Walang hiya ka. Ikaw talaga ang naglagay ng toyo sa sabaw na ito, di ba? Alam mo ba na kung masira ang sabaw na ito, hindi lang mawawalan ng trabaho ang restaurant natin, pati ang kuya mong chef ay mapapalayas sa mundo ng pagluluto. Ngayon, kung hindi kita paparusahan, hindi ako tatawaging Bea. Hoy! Anong ginagawa mo? Sasaktan mo ba ang bata? Juan Reyes, sa ganitong sitwasyon pinagtatanggol mo pa siya. Sinira niya ang ating kinabukasan. Kapag nakita ito ni Sir Shu sa ugali niya, hindi lang mawawala ang restaurant natin, pati tayo ay pahihirapan niya. Tama na. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Alam ko ang magiging resulta, hindi natin ito kayang panagutan. Darating si Sir Shu sa 2:00. May kalahating oras na lang. Mag-isip muna tayo kung paano ito aayusin. Kiko, ikaw, bakit ka ganyan mag-asta? Tingnan mo ang ginawa mo sa kuya mo. Ano na ang nangyari sa kanya? Juan Reyes, Bilis! lagyan mo ng tubig para lumabnaw. Baka sakali. Ay maayos pa. Oo, lagyan ng tubig para lumabnaw. Baka pumuti ng kaunti ang kulay. Huwag lagyan. Pagkalipas ng 8 minuto, maluluto na ang sabaw. Kiko, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong oras na? Ginugulo mo pa kami. Gusto mo bang ipahamak ang kuya mo? Masisirain lang ang sabaw kung lalagyan ng tubig. Maniwala kayo sa akin. Pagkalipas ng 2 minuto, maluluto na ang sabaw. Ha? Ikaw, ang lakas ng loob mo, isang estudyante kang hindi marunong magluto, anong pinagsasabi mo? Gusto mo lang talagang tayo ay mabaon sa utang. Ngayon, gugulpihin kita. Bitawan mo ako. Bitawan, Bea, kalmahan mo. Wag. Anong amoy yan? Ang bango. Anong amoy ito? Ang bango. Yung amoy na ito, mas nakakaakit pa kaysa sa sikat kong golden soup.
Baka si Kiko Reyes ang nakagawa nito ng hindi sinasadya. Nagawa niya ang sabaw. 20 taon na akong nagtatrabaho. Ngayon ko lang naamoy ang sabaw na ganito kabango. Ang bango nito pansamantala lang. Kanina, ang lakas ng amoy kanina. Bakit ngayon wala na? Yung amoy kanina, bakit biglang nawala? Panaginip lang ba talaga? Ang buhay ko sisirain ng kalderong itim na ito. Ngayon magsasaing na lang ako ng bago kahit kulang na ang oras, mas mabuti pa yon kaysa dito. Kung sakaling makita ni Sir Shu ang itim na kalderong ito, magagalit siya ng husto. Sa akin, hindi lang bayad pinsala ang katapusan. Huwag. Hindi mo na kaya. Darating na si Sir Shu ng 2:00. Para makaluto ng bagong sabaw, kailangan ng 2 oras. Hindi ko may papakain itong sabaw na ito kay Sir Shu at sa iba pa, di ba? Magiging maayos ito. Sigurado ako. Kung hindi magustuhan kay Sir Shu ito, lahat ng responsibilidad ako ang sasagot. Ikaw ang sasagot? Kaya mo ba? Juan Reyes, dati pa hindi mo ako pinakinggan. Pinilit mong tanggapin silang dalawa. Ngayon tingnan mo, nasisira na tayo dahil sa kanya. Tumigil ka nga, wala namang saysay ang pag-aaway ngayon. Mas mabuti pang mag-isip kung paano aayusin ito. Naalala ko, may stock cubes pa sa ref. Idagdag natin yon, baka kumunti ang pagkaitim. Hindi na kailangan ng cubes. Tingnan nyo. Tingnan ninyo. Lila, paano naging lila ang sabaw na ito? Wala na talaga. Tiyak na si Kiko Reyes. Nung naglalagay siya ng pampalasa, nagkaroon ng lason. Sir Jake, nasa ibaba na si Sir Shu at ang ilang bisita. Nasa ibaba na sila. Bakit hindi ka pa lumalabas para salubungin sila? Narito na ako. Wala na. Tapos na ang lahat. Inaasahan ko pa naman ang sabaw na ito para mailigtas ang aking restaurant. Kapag nakita ni Sir Shu ang kulay na ito, Tiyak na iisipin niyang may masamang balak ako. kapag nagalit siya ng husto, tiyak na puputulin niya ang mga kamay ko. Kung alam ko lang, noon pa, mamatay man ay hindi ko kayo itatago. Ngayon, ayan na, napahamak kami dahil sa inyo. Ngayong araw kahit mapunta ako sa impyerno, isasama ko kayo. Tama na. Salubungin muna natin si Sir Shu. Kapag may pagkakataon, kakausapin ko si Sir Shu. Hihingi ako ng dagdag na oras. Si Jake Torres. Si Sir Shu, maaari bang bigyan pa kami ng kaunting oras? Abala si Sir Shu araw-araw sa maraming gawain. Napakahalaga ng oras niya. Kung ngayong araw ay magpapapunta ka kay Sir Shu ng walang dahilan, ang buhay mo hindi ko na mapoprotektahan. Wala na. Tapos na ang lahat. Kasalanan ko ito. Napahamak kita. Kasalanan ko lahat tayo. Salubungin muna natin si Sir Shu. Makiusap tayo para bigyan tayo ng dagdag na oras. Oras na. Ang huling sangkap na pampalasa ay balat ng kalamansi. Juan Reyes, dinala ko ang ilang matatagal ng kaibigan. Ang tatlong ito ay mga eksperto sa pagtikim ng pagkain. Ang sabaw mong ito ngayon kailangang makapukaw sa aming 4 para mabisa. Ginoong Wang, Ginoong Lee at Professor Zhang ang pinakabantog na food critic sa Daxia. Sa mahabang panahon, tanging ang lutong kamay ng God of Cookery ang nakapukaw sa kanila. Ang paghahangad ng tatlong ito sa masarap na pagkain ay umabot na sa antas ng kabaliwan. Kung malaman nila na ako ang gumawa ng sabaw na iyon at ipatikim sa kanila, baka pupulutin ako sa hangin. Hindi pwede, kailangan kong makiusap agad sa kanya. Sir Shu, paumanhin po. Medyo matagal na nilaga ang sabaw ko. May naging problema ng kaunti. Pwede po bang bigyan ninyo ako ng 1 oras pa? Sinisiguro ko na masisiyahan ang mga guro. Hoy, tumigil na kayo! Huwag nang manakit. Huwag nang manakit! Sabihin ko sa iyo, nag-aksaya ka ng oras ng aming chairman. Gusto mong mamatay? Juan Reyes, ayos ka lang ba? Bastos talaga. Juan Reyes, naaksaya mo na ang 3 minuto at 9 na segundo ko. Gusto mo pang humingi ng 1 oras? Pwede. Putulin mo ang 1 kamay mo bilang paghingi ng tawad, bibigyan kita ng 1 oras. O kaya pwede ka ring sumuko. Mapapasa akin ang restaurant ng Pamilya Juan.
Matanda ka. Alam mo ba na dahil sa anak mong babae, kayong lahat ang may kasalanan. Bakit naman? Bakit? Si Juan Reyes ang puputulan ng kamay. Kung mawalan ng kamay si Juan, paano na kami mabubuhay? Huwag mong sisihin ang guro. Ako ang nagpaiwan sa kanila. Guro? Guro, huwag. Juan, may utang sa'yo ang guro mo. Ako ang sasagot. Nagkamali si Kiko. Bilang ama niya, ako ang dapat managot. Guro. Kung masira ang kamay ninyo, Paano na si Kiko sa hinaharap? Juan, sa ganitong sitwasyon, ano pa ang pakialam mo sa kanya? Juan, bitawan mo. Guro, kung may puputulin, ang kamay ko na lang. Ako ang pumirma sa kasunduan sa pagtaya. Nararapat lang na. Ako ang mananagot. Hindi pwede. Bata ka pa at napakagaling mo. Kailangan ka ng restaurant. Samantalang ako, isang walang silbing taong walang panlasa. Isang beses na lang. Sir Shu, ang pagkakamali ng aking anak. Ako bilang ama ang sasalo. Utang ng anak, bayad ng ama. Nararapat lang yan. Ang kamay ko, ibabalik ko sa inyo. Pero nakikiusap ako. Bigyan ninyo ng isa pang pagkakataon si Juan Reyes. Guro. Guro. Sandali lang. Kiko. Handa na ang sabaw. Munting babae, wala ng oras si Sir Shu para sa larong pambata mo. Sabaw ba talaga yan? Kung hindi yan sabaw, kulang pa ang buhay mo para magbayad. Kiko Reyes, hindi pa ba sapat ang gulo rito? Dagdag pa ang ginagawa mo? Gusto mo bang patayin kaming lahat? Wala na akong pasensya. Kiko, huwag ka nang makigulo. Lumabas ka na. Oo, Kiko. Umalis ka na. Huwag ka nang makigulo dito. Totoo o hindi, tingnan nyo na lang. Sus Mariosep. Mga guni-guni lang ba ito? Mahal, kuryutin mo nga ako. Aray, ang sakit. Totoo ang mga ito. Ito ang 7 kulay na sabaw ng God of Cookery na kayang magpaiyak sa makakaamoy at magpasarap sa makakatikim. Isang mangkok ng sabaw dating na ibenta sa halagang 3 milyong piso, 3 milyon. Pero ang sabaw na ito, si God of Cookery lang ang marunong gumawa. Si Kiko sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nagawa niya ito. Ang sarap, napakasarap. Paano mo nagawa? Ang sabaw na napakasarap na ito? Ang sabaw na ito ay nagpapaalala sa akin sa aking yumaong ina, para bang siya ay nasa tabi ko ngayon. Noong unang bahagi ng buhay ko, nagkaroon ako ng pagkakataon sa aking ninuno sa pagluluto na matikman ito ng isang beses. Isang sabaw na napakasarap, nakakalunod sa sarap na nagpapaiyak sa lungkot. Tikman ninyo. Tikman ninyong lahat. Gugustuhin kong mag-invest ng 1 milyon sa bahay kainan ng Bautista. Juan Reyes, ikaw ba ang matagumpay na nakagawa ng sikreto ng aking ninuno? Ang sabaw na ito ay parang nagpabalik sa akin ng mga payo ng aking ninuno. Ginoong Su, sa totoo lang, ang sabaw na ito ay gawa ng aking nakababatang kapatid sa pag-aaral, si Kiko. Bakit pamilyar ang pakiramdam na ito? Mabuti. Talagang may pambihirang talento, isang magandang binhi. Palaguin ng mabuti, Baka sakali. siya na ang susunod na God of Cookery. Posible kaya na ako ang God of Cookery? Taos puso kong inaanyayahan ang inyong pamilya bilang mga espesyal na panauhin sa paligsahan sa pagluluto bukas. Sa bahay kainan ng Bautista, ito gaganapin. Ano? Kwalipikado kami na sumali sa pinakamataas na paligsahan sa pagluluto sa Lungsod Ilog? Sige, Ginong Shu, kita-kits bukas. Kita-kits bukas. Yaman na, yaman na. Ang kapisanan ng mga chef ay mag-i-invest sa ating bahay kainan ng 1 milyong piso. Kiko, ikaw talaga ang swerte ng ating bahay kainan. Mula ngayon, hindi na kita pagagalitan. Ikaw at ang tatay mo ay pwedeng tumira rito ng matagal.
Kiko, talaga bang sasali ka sa paligsahan sa pagluluto? Siyempre sasali ako. Sa bahay kay Nanang Bautista gaganapin ang paligsahan. At ang aking nanay ay sasali rin. Si Sir Kian. Narinig ko na si Sir Shu, ang pangulo ng kapisanan ng mga chef, ay nag-imbita ng isang espesyal na panauhin. Sino ba ang taong ito? Wala pa akong naririnig na balita. Pero sigurado ako na malaki ang kanyang impluensya. Nagpaimbestiga ako. Ayon sa assistant ng Pangulo, sinabi lang niya na siya ay isang bihasang chef na kayang tularin ang galing ni Paulo Santos. Sa palagay ko, malapit ang relasyon niya sa Pangulo. Baka may connection pa nga siya kay Paulo Santos. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Magpasika tayo sa kanila. Kayong dalawa? Mukhang may narinig kayong balita. At nanggugulo lang kayo dito. Mga dukha kayo, gusto pa ninyong magpasikat sa mga importante? Isang walang kwenta, isang pabigat, may mukha pa kayong pumunta rito. Umalis na kayo! Si Sir Chang, yung restaurant mo malapit nang magsara, di ba? Bakit may oras ka pa para maglibot-libot dito? At saka, yung iba diborsyado na, dadalhin pa ang anak para makipag-ugnayan. Ang dignidad ng lalaki ay kinain mo na. Aray, may mga taong hindi alam ang itsura nila sa salamin. Sa buong katawan nila, dalawang salita lang ang lumalabas, dukha at hamak. Nakakatawa. Nakikita ng Diyos ang ginagawa ninyo. Huwag kayong magmalaki, mga taong mapangmata sa kapwa. Kayong dalawang mga payaso, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang espesyal na panauhin ni Sir Shu ay kami. Paano pwedeng kayo? Paano naman nangyari yon? Bakit hindi naman gumawa si Kiko Reyes ng 7 kulay na sabaw na gustuhan mismo ni Sir Shu? Inanyayahan niya kami para sa food festival. Sabi ko imposible talaga. Maricel, huwag mong sabihin ng ganun ka-absolute. Sige. Si Sir Kian, taya tayo sa kanila ngayon. Kung totoo ang sinasabi nila, luluhod kami para humingi ng tawad. Kung hindi totoo, hindi lang siya luluhod para humingi ng tawad. Gagapang pa siya palabas ng bahay kay Nanang Bautista. Sige, deal. Luhod na. Imposible to. Imposible. Peke lahat to. Anong ginagawa mo? Kayong mga mahihirap, nagpeke pa kayo ng invitation para makapasok? Paano kayo naimbitahan ni Sir Shu, mga basura? Carlos Cruz, pinapanggap mo tong batang to bilang panauhin? 10 taong gulang lang siya. Marunong pa siyang gumawa ng sabaw ni Paulo Santos. Akala mo ba tanga kami? Kayong dalawa, wala kayong katuturan. Juan Reyes, nagwawala ka sa lugar ko? Sawa ka na ba sa buhay? Hinampas mo ang asawa ko? Umalis ka na ngayon din dito, hayop ka. Kung hindi, papahigain ko kayong palabas. Maniwala kayo o hindi, ilang salita lang ang kailangan ko para mabaon sa utang ang bahay kay Nanang Bautista. Anak ka ng puta. Nagmumura ka sa akin dito? Gusto mong hampasin kita? Hoy, huwag! Tigil! Si Sir Shu. Ano pong ginagawa ninyo rito? Espesyal na panauhin si Kiko Reyes na personal kong inimbita. Sino ang may lakas ng loob na bastusin siya? Sino ang bulag na sira ang espesyal kong invitation? Ginoo, sina Sir Kian at itong misis ang pumunit, parang ayaw nila sa amin. Si Sir Chan. Ganito ba ang pagtrato mo sa mga bisita? Ginoo, wala po akong ganong intensyon. Tiyak na niloloko kayo ng mga ito. Isang batang babae lang siya. Wala pang 10 taon. Paano niya magagawa ang sabaw ng God of Cookery? Tama po, Ginoong Shu. Ako ang tunay na ina ni Kiko, ni hindi nga niya mailuto ng maayos ang instant noodles. Paano niya kayang magluto ng sabaw ng God of Cookery? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako mismo ang nakakatikim. Hindi maaaring magkamali ang 7 kulay na sabaw. Ang bahay kainan mong ito, ayaw mo na bang magpatuloy? Ang nagdududa, siya ang dapat magpatunay. May ebidensya ka ba? Ginoong Shu, mga kasapi ng kapulungan. Ang sirasirang bahay kainan ng angkan ng Reyes, karapat dapat bang sumali sa kapisanan ng mga chef? Ako, si Chan Likun, ang unang tututol. 30 taon na ang nakalipas, ang lolo mong si Lolo Chang ay natalo sa paligsahan sa lungsod ilog ng lolo ko. Ano? Ang apo ng talunan? Gusto mo ring bumangon? Nagdala ka pa ng isang walang silbing bulag sa panlasa. Chan Likun. Huwag mong insultuhin ang lolo ko at ang aking guro. Ngayon, sa harap ni Ginoong Shu at ng mga kasapi ng kapulungan, hinahamon ko ang bahay kainan ng Reyes sa isang patimpalak ng buhay at kamatayan.
Kung ikaw ang manalo, ako, si Chian Likun, ibibigay ko ang kalahati ng aking pag-aari sa bahay kainan ng Bautista sa iyo sa pamamagitan ng isang kontrata. Ngunit kung ikaw ang matalo, ang bahay kainan ng Reyes mo ay permanenteng magsasara. Patimpalak ng buhay at kamatayan? Malubha iyan, kapag napirmahan na ang kasunduan, ito ay sasailalim sa pangangasiwa ng unyon. Walang puwang para sa pagsisisi. Juan Reyes, pag-isipan mong mabuti. Tinatanggap namin. Pero, ang paksa ng paligsahan ay dapat piliin ang kapisanan ng mga chef ng harapan, Ginoong Shu. Kayo po ang dapat maging punong hurado upang matiyak ang ganap na patas na paligsahan. Sige. Kung ikaw ang matalo, bukod sa pag-aaring ipinangako mo, kailangan mo ring magmano sa harap ng lahat sa aking kuya at sa aking ama at humingi ng tawad. Juan Reyes, isang batang babae pa ang nagtatanggol at kumakatawan sa iyo. Ang angkan ninyong Reyes, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ay bulok na talaga. Sige. Chian Likun. Ang patimpalak ng buhay at kamatayang ito, tinatanggap ko si Juan Reyes. Mga ginang at ginoo, bago magsimula ang paligsahan natin ngayon, ay may gagawin muna tayong isang patimpalak ng buhay at kamatayan. Labanan ng restauran ng Pamilya Chang at bahay kainan ng Bautista. 3 round, 2 panalo. Ang 3 round na ito ay ang mga sumusunod, pang-amoy, paghahanda ng sabaw, at husay sa paghiwa. Dapat sundin ng nanalo at talo ang kasunduan. Ang sino mang lalabag ay ipagbabawalang magtrabaho magpakailanman. Siya ba yun? Si Liam Santos, ang apo ni Lolo Liu na walang panlasa? Ang kanyang lolo noon ay walang katapat sa buong mundo. Ang tanging pagkatalo niya ay kay Paulo Santos. Okay pa ang lolo niya, pero siya wala na. Ngayon ipinahahayag ko na ang unang round ay magsisimula na mga ginang at ginoo. Ano sa palagay ninyo ang pinakamahalaga sa pagluluto? Ayon kay Paulo Santos, kung ang isang chef ay hindi kayang matikman ang tunay na lasa ng sangkap, kahit gaano pa kagaling ang kanyang kamay, hindi niya magagawa ang isang putahing maaaring maalala habang buhay. Sinabi ko ba yan? 7 uri ng sangkap na may kakaibang amoy ang nasa loob nito. Bawat isang sangkap ay hindi lang mabango, kundi ang pinagmulan nito ay napakakomplikado. 2 minuto ang limitasyon. Ang makakapagsabi ng pinakamabilis ng lahat ng sangkap ang mananalo. Tama po si Sir Shu. Kung dati. Sa amoy pa lang ay tatakbo na ko. Lolo Chang, natatakot ka na ba ngayon? May oras ka pang sumuko. Juan, pagdating sa paghiwa, mas magaling ka sa akin, pero sa pangamoy, kulang ka pa sa karanasan. Ako na ang bahala sa round na ito. Carlos, ano ba ang pinagmamalaki mo? Isang taong hindi makapag-iba ng maalat at matabang, gusto pang sumali? Tama, dapat umihi ka muna at tingnan mo ang itsura mo bago ka magpahiya sa sarili mo. Hindi na kailangang maglaban pa kayong dalawa. Mas mabuti pang Sumuko na lang kayo. Guro, hindi ba't nawala ang panlasa mo? Huwag kang mag-alala. Kahapon, uminom ako ng sinabawang niluto ni Kiko Reyes. Ang panlasa ko ay ganap ng gumaling. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung talaga bang walang kwenta ako. Naibigay na ni Liam Santos ang lahat ng 7 sangkap matapos i-verify, tama lahat. Tama lahat. Ang una. 3 taong gulang na atsara. Ang pangalawa. Mga atsara. Ang pangatlo, binurong black beans. Ang pang-4, Inatsarang oliba. ang pang-5, Purong tokwa. imang pananim. Sauerkraut. Ang pampito, Naipit ka na, nahuli ka na Carlos Cruz. Talagang hindi gumaling ang panlasa mo. Anong gagawin? Anong gagawin natin? Huwag kang magpanik. Hayaan mo muna si Master na mag-isip ng maigi.
Ang pampitong ito ay Isang walang kwentang tao na hindi kayang tanggapin ang reklamo ng mga customer. Hump. walang kwenta. Ano ba tong niluto mo? Mas masahol pa sa dumi ng baboy. Anong klaseng chef ka? Asin at asukal ay hindi mo madistinguish. Ang putahing ito ayaw kainin kahit ng aso ko. Master. Ang pampitong ito ay blue cheese. Tama lahat. Pero sayang, lumagpas ka sa oras. Sa round na ito, ipinahahayag ko na si Liam Santos ang nanalo. Walang kwenta talaga yan. Carlos Cruz, pinayuhan na kita kanina, ayaw mo pang makinig. Masarap ba ang lasa ng pagkatalo? Kailangan pa bang ituloy ang laban? Payo ko sa'yo, umuwi ka na ngayon din at putulin mo ang mga litid ng kamay mo bago ka pa lalong mapahiya. Ayos lang po, guro. Magaling na po ang ginawa ninyo. Pero paano na ang susunod na dalawang laban? Ano na ang gagawin natin? Talaga bang mapupunta ang ating restaurant sa ganoon na lang sa Ginoong Tiyan? Ayos lang, para sa akin panalo ka na. Ang natitirang laban ako na ang bahala. Tapos na ang unang pagsubok. Papasok na tayo sa ikalawang pagsubok. Ang pagsubok ay paghahanda ng sabaw. Ang oras ng pagsubok ay 30 minuto. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na napakasarap na sabaw. Ito si Master Jiang. Ang hari ng sabaw mula sa Jiangzhou. Hindi ba siya ang dating gumamit ng isang kaldero ng sabaw ng 4 happiness meatballs para talunin ang isang imperial na chef? Huwag kang mag-alala, mahal. Pagdating sa paggawa ng sabaw, hindi pa ako natalo. Ikalawang pagsubok, simulan na. Mali. May kulang na lasa dito. Kailangan kong hanapin ang sangkap na kulang para mas mabango ang sabaw ko kaysa sa kanya. Kuya, yung huling niluto mo para sa akin, ang sabaw ng kabuti ng kawayan, mas mabango pa kaysa sa kanya. Tama, kabuti ng kawayan. Ang sabaw ni Guru Jiang ay masarap at mabango, pero sa kasamaang palad, medyo nakakaumay. Samantalang ang sabaw ni Juan Reyes ay nanatiling sariwa at masarap, at saka nakakapresko at magaan sa panlasa. Magaling. Ipinapahayag ko na sa round na ito, si Juan Reyes ang nanalo. Yes. Walang kwenta, umuwi ka na. Magaling! Sa round na ito, swerte lang ang panalo ninyo. Sa susunod na pagsubok, paano ninyo malalampasan? Ipinapahayag ko na magsisimula na ang ikatlong pagsubok. Paggupit. Ako si King Lee mula sa Yangzhou. Ikinagagalak kitang makilala. Ikinagagalak din kita. Ginoo, ikaw ba ang inapo ng pamilyang Lee mula sa Yangzhou? Tama, 3 henerasyon ng aking mga ninuno ay mga imperial na chef dalubhasa sa paggupit. Siya pala, yung nanalo ng pambansang paligsahan sa paggupit, si King Lee. Narinig ko na kaya niyang mag-ukit ng bulaklak sa tokwa. Ano ba ang ginawa ng bahay kainan ng Bautista para maiimbita ang ganoong dakilang eksperto? Juan Reyes, kung puputulin ninyo ang mga litid ng inyong mga kamay ngayon, maaari ko pa kayong hahayaan kung mabuhay kayo.
Paano ba inimbitahan ba ito ni Sir Chian? Ang galing ni King Lee sa paggamit ng kutsilyo ay mas magaling pa sa pagluluto niya. Sabi-sabi ang kanilang mga ninuno ay naging tagapagluto sa palasyo dahil sa kanilang kamanghamanghang kasanayan sa kutsilyo. Pagdating sa kasanayan sa kutsilyo, maliban kay Paulo Santos, wala nang makakapantay sa angka ng mga Lee. Nako, ano na ang gagawin natin? Natalo na tayo sa unang laban. Juan Reyes, ang galing mo sa paggamit ng kutsilyo ay higit pa sa akin. Pero itong si King Lee, napakalakas talaga. Sa labang ito, baka wala tayong pag-asang manalo. O nga, mahal, wala tayong pag-asang manalo? Juan Reyes, sino ba talaga ang ipapadala mo? Kung natatakot ka, sabihin mo na lang. Kung susuko ka na ngayon, baka mas konti ang hirap na daranasin mo. Tama naman siya. Juan Reyes, Carlos Cruz, huwag na kayong mag-aksaya ng oras ng lahat. Kung hindi kaya sumuko na kayo agad, tapos lumuhod kayo at magmano sa amin ng malakas. Hoy, baka kami pa ni Sir Kian ay maawa sa inyo. Ako na ang bahala dito. Kiko, hindi ito ang tamang panahon para magpatawa. Huwag kang mag-alala. Ang kasanayan ng mga Lee sa kutsilyo ay karaniwan lang. May pag-asang manalo ako. Ay, apo ko naman, ikaw maliit na bata, ano ba ang alam mo sa paggamit ng kutsilyo? Kiko, huwag kang padalos-dalos. 10 taon ka pa lang. Si King Lee mahigit din taon nang nagpapatalim. Ang paggamit ng kutsilyo ay isang technical na gawain. Hindi ito mananalo sa talento lang, kaya huwag. Tama si Kiko, sa pagkakataong ito ako na ang sasali, ako na ang lalaban. Kahit matalo, tatanggapin ko. Tatay, kuya, ate, hindi ko kayo bibiguin. Juan, ang galing mo talaga. Walang ibang tao. Isang sanggol pa ang ipinadala mo para mapahiya. Carlos Cruz, anong klaseng lalaki ka ba? Sa ganitong pagkakataon, ang anak mong babae ang ipinadala mo para mapahiya. Sinasadya mo bang hamakin ako? Ako ay apo ng isang tagapagluto sa palasyo. Kung hindi alam ng iba, akala nila sinasadya kong apihin ang isang bata. Tigilan mo na ang mga salita. Hindi mataas ang hinihingi ko sa'yo. Kapag natalo ka mamaya, huwag lang umiyak. Ikaw. Ngayon gusto kong makita kung sino ang iiyak mamaya. Nagsisimula na ang ikatlong round. Ang pagtutugma ng sangkap ay ganap na random. Maging ang malambot na tokwa o ang matigas na yelo sa kamay ng isang mahusay na chef, maari itong maging isang obra maestra. Tokwa at yelo. Mahihirapan talaga sa paggupit. Oo, ang Juan's Restaurant ay nagpadala ng bata. Tama, nababaliw na talaga. Malapit nang magwakas ang Juan's Restaurant. Ang galaw ay parang umaagos na tubig. Ipinapakita ang kanyang malalim na kasanayan. Sa kabilang banda si Kiko Reyes. Ang batang ito baka natakot na. Nako, ito ba ang maalamat na isdang sumasayaw sa talim? Talagang karapat dapat maging champion. Ang mga kaliskis ay magkakatulad at pantay-pantay. Ang buntot ay manipis na parang hiniwa. Sa tubig, parang gumagalaw ito. Malinaw ang bawat hiwa. Maayos at maganda ang pagkakaayos. Ito ay hindi lamang galing sa pagsasanay. Ito ay parang inukit ang hugis ng umaagos na tubig. Batang babae lang, naglakas loob kang humarap sa entablado at makipagkumpetensya kay Master Lee? Bakit hindi pa gumagalaw si Kiko Reyes? Malapit na ang oras. Talaga bang tayo ay matatalo na lang ng ganito? Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat siya pinayagang umakyat. Ang itsura at kilos ni Kiko Reyes ay parang katulad ng dating anyo ng aming ninuno. Wala na. Ngayon mawawala na ang ating restaurant. Ano ang gagawin natin? Sa hinaharap tayong lahat ay mawawalan ng tahanan. Si Kiko Reyes na ito, ano ba ang ipinagyayabang niya? Kasalanan ko talaga. Dapat ko siyang pinigilan. Juan Reyes, hindi ba't parang ibinigay mo na lang sa akin ng restaurant? Medyo nahihiya na ako. Ikaw, kung ganito nga, kaya ibibigay ko sa inyo isang sorpresa. Ito. Ang lakas nito. Ang anggulo, ang bilis. Ito, napakabihira nito. Kiko Reyes, ang galing mo sa paggamit ng kutsilyo. Halos kapantay na ng aking ninuno. Paano mo nagawa yan ng walang dekada ng pagsasanay? 10 taong gulang pa lang siya. Ang galing ng taong may ganitong talento nakakagulat.
Kanina sinasabi mo pang bata lang siya. Pasaway na bata, masakit ba ang mukha mo ngayon? Kiko Reyes, ano pa bang mga sorpresa ang hindi namin alam? Talo ako. Talagang magaling ka. Ang galing mo sa kutsilyo, wala ako sa'yo. Sikian. Talo ka. Imposible. Talagang imposible. Mga walang kwenta. Lumabas kayo. Nakakainis! Hindi pa kayo makapantay sa isang bata, umalis na tayo. Nagkataon lang yan, anak ko siya, paano ko hindi malalaman? Hindi siya marunong magkutsilyo? Hindi siya marunong maghiwa ng gulay? Hindi patas. Gumamit siguro siya ng masamang paraan. Ang mga gumagamit lang ng masamang paraan ang nababaliw. Para ang galing niya sa pagluluto ay kapantay ni Paulo Santos. 9 na taong gulang pa lang siya. Ikaw? Oo. Paano pwedeng ang galing sa paghiwa ng isang 9 na taong bata ay kapantay ng isang Paulo Santos? Narinig ko may masamang paraan sa timog na bansa para mapabilis ang pagiging mahusay sa pagluluto. Sir po, para maging patas, iminumungkahi kong magdagdag ng isa pang laban. Kung hindi makukumbinsi ang mga tao. Sige, para maging patas, dagdag na laban. Sir po, ayaw lang niyang tanggapin ang pagkatalo kaya ganyan ang sinabi niya. Ito ang hindi patas. Ikaw na ang sumunod. Sino ba yan? Ang lakas ng dating. Huling laban. Talagang matatalo kayo. Si Master Fu yon. Biglang sumikat ngayong taon ang underdog na nanalo sa Three Kingdoms League, si Master Fu. Siya yung nagwagi sa National Chef Competition, Gold Award, Innovation Award, Supreme Award, si Master Fu na yon. Itong si Master Fu, hindi basta-basta ang kanyang pinagmulan. Ayon sa mga hula sa industriya, maaring apprentice siya ng God of Cookery. Ginoo. Ikaw nga ba talaga si Master Fu? Ang sabi-sabi, ikaw ang huling apprentice ng aking maestro. Totoo ba? Tama. Bilang huling apprentice niya, pinagbilinan ako ng aking maestro na maging mapagkumbaba. Kaya ngayon, pakiusap, huwag ninyong ikalat. Huling apprentice? Bakit hindi ko alam yan? Master Fu, ako ay isang chef mula sa South City Restaurant. Pakiusap, turuan ninyo ako kahit kaunti. Ginoong Fu, ang aming hotel ay nais kayong kunin bilang food consultant. Kayong po ang bahala sa sweldo. Nakita mo? Ito ang lakas ng aking bahay kainan ng Bautista. Heto ang tanong ko. Sino sa inyo ang kayang makipagkumpetensya sa apprentice ng God of Cookery? Sumuko na lang kayo. Apprentice ng God of Cookery? Ano naman? Kung tunay kang magaling, huwag kang umasa sa papuri ng iba. At saka, hindi naman sigurado kung apprentice ka nga ng God of Cookery, 'di ba? Dapat tiyak na manalo sa huling round. Nakipag-ayos na ako sa assistant. Sa aking kakayahan, hindi na kailangan yan, di ba? Kailangan talaga. Naayos ko na ang lahat para sa'yo. Dapat talagang manalo sa round na ito. Carlos Cruz. Juan Reyes. Pwede pa kayong umatras sa kompetisyon. Baka mas mapahiya pa kayo mamaya. Tama nga, anong meron kayo para makipagkompetensya sa estudyante ng God of Cookery? Hindi ko pa nakikita ang galing ng God of Cookery. Pero ngayon, may pagkakataon akong makipagkompetensya sa kanyang estudyante. Isang pagkakataon din ito. Kung matatalo ako sa kanya, hindi naman nakakahiya. Tama. Bihirang pagkakataon ito. Ang importante ay hindi ang manalo o matalo. Ang tatangan ninyo. Kung gusto ninyong matikman ang pagkatalo, pagbibigyan ko kayo. Ang susunod na hamon. Prito, dalawahan ang grupo. Kailangan ninyong gumawa ng isang putahe sa loob ng kalahating oras. Lahat ng sangkap ay kukunin mula sa kahon. Swertihan na lang kung maganda o hindi ang makuha. Fresh na alimango, breadcrumbs, golden bawang, at saka kalamansi. Frozen na hipon. Asparagus. Carrot.
harina. Frozen na hipon at karot? Parang pagkain ng kuneho ang ginagawa mo? Juan Reyes, pwede ka pang sumuko ngayon. Pwede kitang pagbigyan na ipakita ni Master Fu ang kanyang galing para hindi ka naman sayang ang pagpunta mo rito. Hindi patas ito. Bakit frozen na hipon? Malaki ang epekto ng frozen na hipon sa lasa. Okay lang, magiging mas malambot ang frozen na hipon kapag natunaw na. Mas magiging sariwa ang asparagus kapag tinanggal ang matandang ugat. Pwede tayong gumawa ng ginisang asparagus at hipon. Sige, Kiko. Susunod ako sa'yo. Ako na ang magluluto. Hindi. Napakabata mo pa. Kung malapit ka sa kalan, paano kung matalsikan ng mantika? Kiko, makinig ka. Hayaan mong si kuya ang magluto. Tumulong ka na lang. Oh, wag nating sasaktan ng bata. Kiko, huwag kang mag-alala. Alam ko, magaling kang magluto. Pero napakabata mo pa. Ngayon, hayaan mong ako ang magluto. Bantayan mo lang ako. Sabihin mo lang sa akin kung may problema. Hindi ko kailangan ng katulong. Kaya ko itong mag-isa. Nakita mo ba? May kakayahan ka, kaya may kumpiyansa ka. Mabuti, magsimula na ang paligsahan. Talagang karapat dapat kang maging estudyante ng aming guro. Pagsusunog, pagsasaing, walang mali. Kapag nailuto na ito, tiyak na matatalo si Juan. Kiko, anong nangyari? Maganda ang itsura ng putahing ito. Pero ang lasa ay nasa ibabaw lang. Maganda ang itsura ng putahing ito. Pero ang lasa ay nasa ibabaw lang. Paano nangyari yon? Paano niya nakita ang mga pagkukulang ko sa isang sulyap lang? Sino ba talaga siya? Itong hipon inulit-ulit na pinaglamig na wala na ang sariwang lasa. Malamang na magiging tuyot kapag niluto. Kuya, huwag kang mag-alala. Ako muna ang bahala sa hipon. Asikasuhin mo muna ang iba. Sige. Aayusin ko muna ang asparagus. Yung hipon, ako ang nagpabili sa assistant na palitan. 3 araw na naka-freeze, 2 araw bago natunaw. Tapos pinataw ulit. Ikaw talaga ang may paraan. Si Master Fu ay gumagamit ng sariwang alimango. Samantalang sila, frozen na hipon lang ang meron. Panalo na tayo sa laban na ito. Juan Reyes, hindi ko sinasabing matagal ka ng chef. Hindi mo ba alam na sa pagluluto, 3 bahaging kasanayan, 7 bahaging sangkap? Yung sangkap nga ay hindi na sariwa, ano pa ang iluluto mo? Ang mukha ng ibang tao mas masahol pa sa isang chismosa. Ang panalo ay ibang usapan. Dapat muna kayong matutong maging mabuting tao. Ang pagluluto ay nakasalalay sa kasanayan at sa pagmamalasakit sa sangkap. Hindi sa mga kaduda-dudang pamamaraan. Ikaw isang talunan, isang walang kwenta, nagmamagaling ka pa sa pagluluto, karapat-dapat ka ba? Sasabihin ko sa'yo, talo na kayo sa laban na ito. Sasabihin ko sa'yo, talagang matatalo kayo sa laban na to. Anong ginagawa ng batang yon? Naglilinis ba ng hipon o nagdarasal? Talagang masyadong bata pa.
Pag may nahirapan, nagdarasal na lang agad. Tingnan mo. Wala nang magawa, nagpapanggap na may milagro na lang. Si Juan Reyes naniniwala pa sa batang yon. Talagang matatalo yan. Ito ay... Enerhiyang panloob. Ito. Nilalabas niya ang internal energy sa pamamagitan ng kanyang mga daliri at ipinapasok sa katawan ng hipon para palabasin ang lamig nang hindi nasisira ang laman ng hipon. Ang galing na ito. Sa mundo ng pagluluto, kailangan ng ilang dekada para matutunan yan bago mo makuha ang sikreto. Ikaw. Paulo Santos noon, 20 taong gulang bago nakapag-develop ng internal energy. Pero yung batang yon mukhang 10 taong gulang lang. Sino ba talaga siya? Tapos na ang hipon. Ikaw na ang bahala sa susunod. Ipagkatiwala mo sa akin, Junior. Juan Reyes. Juan Reyes, sumuko ka na. Sa buong buhay mo, hindi ka abot kahit sa kalingkingan ng estudyante ni Paulo Santos. Si Kiko Reyes. Pwede pa maging kalaban. Pero ikaw, Juan Reyes, hindi ka karapat-dapat. Kuya, huwag kang mag-alala. Mananalo tayo. Gawin mo lang parang nagluluto ka ng pangkaraniwang ulam. Lakasan mo lang ang loob mo at gawin mo. Honey, kaya mo yan. Naniniwala ako na kaya mo. Juan Reyes, gawin mo lang ang makakaya mo. Juan Reyes. Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Tapos na. Ilabas na. Ganito lang, kumpara sa Typhoon Shelter Crab, talagang bagsak na bagsak ito. Totoo, ganitong simpleng ulam, kaya ko ring lutuin. Juan Reyes, ang tagal mo, ganito lang ang naluto mo? Nakakahiya ka sa mga chef. Itong putahe na ito, hindi pa ganon kaganda ang pagkakagawa kumpara sa katulong namin. Haha? Sir Shu, bilisan ninyo ang pagtikim. Pagkatapos, i-anunsyo na lang ninyo ang resulta. Kailangan pa bang ituloy? Kung may hiya ka, ibigay mo na ngayon ang titulo ng lupa. Huwag kang mag-asa. Sir Shu, subukan muna ninyo ang 2 putaheng ito. Sakto ang apoy. Hindi tinakpan ng amoy ng bawang ang sariwang lasa ng alimango. Ginamit ang katas ng kalamansi para tanggalin ang amoy lansa. May natitira pang tamis sa dulo. Ang putahing ito, talagang galing ng isang dalubhasa. Alam ko na mananalo si Master Fu. Ang galing talaga ng estudyante ng God of Cookery. Okay lang. Ginawa naman natin ang lahat ng makakaya natin. At saka, matatalo man tayo sa estudyante ng God of Cookery, hindi naman tayo nakakahiya. Tama, mahal, ang galing-galing mo na. Uwi na tayo. Lulutuin ko para sa'yo ang paborito mong adobong buto-buto na may tamis at asim. Kanina pa kayo matapang. Ngayon bakit parang nalalanta na kayo? Ngayon bakit parang wala ka ng lakas? Makakauwi ka pa ba? Malapit nang mapasa atin ang bahay kainan ng Reyes. Hehehe. Gumamit ka ng masamang paraan para mandaya. Si Sir Chan, ang buhay mo, ganyan na lang ang buhay mo. At saka, hindi pa natitikman ni Sir Shu ang aming luto. Hindi ka ba natatakot na mapahiya ka sa harap ng lahat? Batong babae, humarap ka pa sa akin? Gagawin kong imposible ang pag-uwi mo ngayon. Maricel, hindi pa inihahayag ni Sir Shu ang resulta. Paano nyo nasabi na kayo ang mananalo? Teritoryo ko ito. Anong hindi ko kayang gawin? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kahihinatnan nito. Sugod. Sir Chen po, ako na. Carlos Cruz.
Talunan ka nga. Tanggapin mo na, ibigay mo na agad ang bahay kainan ng Reyes kay Sir Chan. Pagkatapos, putulin mo ang iyong mga litid sa kamay. Kung hindi lang litid sa kamay ang mapuputol. Maricel, hindi pa po nagsasalita si Sir Shu. Bakit sigurado ka na kayo ang mananalo? Siyempre naman yung ginawa ni... Kahit bulag, makikita na pangit ang luto ni Juan Reyes at saka paano pa kayo mananalo sa estudyante ni Paulo Santos, ang God of Cookery? Payo ko sa inyo, mas mabuting tanggapin ninyo ang katotohanan. Huwag masyadong masaya. Paano kung kami ang manalo? Saan ninyo itatago ang inyong muka? Hayop kang babae ka, nandyan na ang kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Sige, kung ayaw ninyo ng magandang pakikitungo, huwag ninyong sisihin ang aming kalupitan. Sige, sandali lang. Sir Chian po, hindi pa ako tapos maghusga, nagpaparusa ka na? Wala ka bang respeto sa akin bilang Pangulo? Wala ka bang respeto sa mga patakaran ng paligsahan? Ha? Patawarin mo ako, Pangulo, paalisin ko na sila. Alis. Kahit frozen na hipon ito, nakaluto ka pa rin ng napakasariwa at malambot na tekstura. Ang laman nito, Ang lasa ng asparagus at ang lasa ng hipon ay kakaibang naghalo ng magkasama. Hindi mabubuo kung kulang ang isa. At ang timpla nito, tamang-tama lang ang pagka-mild. Ito ang tunay at dalisay na lasa ng kalikasan. At ang kulang kay Master Fu ay ito mismo. Kaya ipinahahayag ko, ang kampeon ng paligsahang ito ay ang bahay kainan ng Reyes. Ayos, nanalo tayo. Hahaha. Hindi ito posible. Sir Chen po, oras na para tuparin ang usapan ninyo. Anong usapan? Marami po kayong inaasikaso, Sir Chen, kaya nakalimutan nyo na. Tutulungan ko kayong maalala. Ang 3 buwang kita ng bahay kainan ng Bautista ay mapupunta sa bahay kainan ng Reyes. Ikaw at siya ay dapat lumuhod sa harap ng lahat at humingi ng tawad. Imposible. Talagang imposible. Nabayaran ko na ang assistant, pinalitan ko ang sariwang hipon nila ng frozen. Paano nangyari? Na nakapagluto pa siya ng ganito? So nanloko nga talaga siya. At ikaw? Malinaw na hindi ka estudyante ni Paulo Santos. Kung hindi, bakit ka matatalo? Umalis ka na rito. Peking estudyante lang pala. Sabi ko na nga ba, estudyante ng God of Cookery. Paano pupunta sa maliit na lugar na ito? Sir Chian po. Pagkatapos ng kompetisyon, ililipat mo ang kalahati ng shares mo sa bahay kainan ng Bautista kay Juan Reyes. Sa oras na iyon, ako mismo ang magpapatunay. Ginoong Chen. Pagkatapos ng kompetisyon, kalahati ng bahagi mo sa bahay kainan ng Bautista ay ililipat kay Juan Reyes. Sa oras na iyon, ako mismo ang magpapatunay. Ang pera ko. Sunod ngayon, ibinabandilang ko ang premyo sa kompetisyong ito. Ang unang pwesto, hindi lang makakakuha ng pagpasok sa Chin Group ni Paulo Santos para mag-apprentice sa loob nito, kundi may pagkakataon ding makatanggap ng isang imbitasyon sa memorial service ni Paulo Santos. Ay naku, ang memorial service ng God of Cookery. Sabi nila, ang mga pinakamahuhusay na chef lang ang may karapatang dumalo. At dadalo rin doon ang mga elite mula sa iba't ibang industriya. Ang halaga ng mga koneksyon at resources na ito, hindi na kailangan pang pag-usapan. Kiko, ang kasanayan at katangian ng pamilya mo ay karapat dapat sa imbitasyong ito. Sa isang araw, dalhin mo ang pamilya mo at sumama kayo. Salamat po, Ginoo. Ako mismo ang dadalo sa libing ko, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kung malaman nilang buhay pa ako? Sa isang araw, sa libing ni Paulo Santos, tiyak na pagbabayaran ninyo ito.
Sa loob ng napakaraming taon sa Daxia, isang Paulo Santos lang ang lumabas. Sayang talaga. Napakabata pa niya. Ganun na lang ang pag-alis niya. Ganun talaga ang buhay. Oo nga. Ang mga kakayahan ni Paulo Santos, hindi na natin muling makikita. Pasok na muna tayo para sa huling pagpapaalam kay Paulo Santos. Tara na. Ay, dumating na po kayo. Ako. Hoy, ikaw. Ma'am Jean, tuloy po kayo. Hindi ba't siya si Ma'am Jean mula sa Hilagang Lira? Hindi ba siya si Ma'am Jean mula sa Hilagang Lira? Tama ka. Galing siya sa pamilya ng mga eksperto sa pagkain. Meron pa siyang kamanghamanghang kasanayan sa pagluluto. Mula pagkabata hanggang ngayon, isang tao lang ang tinalo niya, si Paulo Santos. Balita ko, sa mga world-class na kompetisyon, siya at si Paulo Santos ay madalas magkatalo. Pero sa huli, konting puntos na lang ang pagitan, natalo siya kay Paulo Santos. Paulo Santos, 5 taon akong nagretiro para lumakas ng husto. Balak ko sanang hamunin ka ulit. Pero hindi pa kita natatalo, bakit ka namatay na? Hoy, kamusta? Ito ang aming imbitasyon. Wala nang bakante. Umuwi na kayo. Hoy! Wala nang bakante. Umuwi na kayo. Hoy, Ay, bakit hindi mo kami papapasukin? Ito si Sir Shu, ang nagbigay sa amin ng imbitasyon. Kahit sino pa ang nagbigay, hindi pwede. Hindi mo ba nakita si Ma'am Jean? May daladalang mga bodyguard. Wala nang pwesto para sa inyo. Kung may utak kayo, saan kayo nanggaling? Doon kayo bumalik. Hindi. Grabe naman kayo. May imbitasyon kami. Hindi nyo kami papasukin pero papasukin nyo ang mga bodyguard? Sino ba si Ma'am Jean? Sino naman kayo? pangalawa siya sa buong mundo, pinakamalapit sa God of Cookery. Kahit 4 na tao ang isama niya, kahit 4 na aso pa, karapat dapat siyang pumasok. Kayo namang mga walang kwentang to, anong karapatan niyong makipagkumpara sa kanya? Payo ko sa inyo, maghanap kayo ng ibang lugar na mapupuntahan. Pare, mukhang may hindi pagkakaunawaan tayo. Galing kami sa bahay kainan ng Reyes. Kamakailan lang nakakuha kami ng suporta mula sa kapisanan ng mga chef. Maging si Sir Shu ay naniniwala sa amin. Ay nako, akala ko kung sino kayo. Yun pala, kayo yung malapit ng magsara na bahay kainan ng Reyes. Kumakalat na yan sa mundo ng mga chef. Hindi lang pangit ang luto nyo, madumi pa. Mga tulad nyo magdarasal para sa God of Cookery? Baka mabuhay na naman siya sa inis. Anong sinasabi mo? At yung maestro mo, si Carlos Cruz, isang walang kwentang taong wala ng panlasa. Eh, kayo namang mga mukhang pobre, nandito lang para makikain, di ba? Payo ko, umalis na kayo. Kung hindi lang dahil kay Sir Shu, tinawag ko na sana ang mga guwardiya. Ikaw. Sa mga dayuhan, sunod-sunuran ka. Pero sa kapwa mo Pilipino, masasakit ang salita mo. Dayuhan lang ang sinusunod mo. Karapat dapat ka bang maging chef ni Paulo Santos, ang God of Cookery? Tumahimik ka. Batang to, nagmamagaling pasakin. Gusto mo bang mamatay? Wala kang karapatang kausapin ako. Ipatawag mo si Sir Bonnie. Sir Bonnie, karapat dapat ka bang tawagin siya ng ganon? Alam mo ba kung sino na siya ngayon? Siya ang Executive President ng God of Cookery Group. Daang bilyon ang hawak niyang yaman. Ikaw, isang batang babae lang. Anong karapatan mo para makita siya? Tama. Abala na si Sir Bonnie ngayon. Mga nakikipagkita lang sa kanya, mga presidente ng kapisanan ng mga chef sa iba't ibang bansa.
Ikaw, isang batang babae lang, gusto mo pa siyang makita. Sa susunod na buhay na lang. Sabihin mo sa kanya, may pasabi sa kanya ang kapatid niyang babae. Anong kapatid? Wala siyang kapatid. Ulila siya. Alam ng lahat sa industriya. Sabihin mo lang ang mensahe kapag naantala ito at nagalit siya, kaya mo bang panagutan? Pwede akong pumunta. Pero kung lokohin mo ako ngayon, pagsisisihan mo yan. Bantayan mo sila dito. Ate, paano mo ako maiiwan at mag-isa kang aalis? Ginoong Bonnie, may babae sa labas nagsasabing ate mo raw siya. May ipapasabi raw sa'yo. Ate ko, Oo. Yun ang sabi niya. Parang totoo pa ang dating. lumaki ako sa orphanage. Si Ate Ning lang ang pamilya ko. Baka naman pasabi ito ni Ate Ning bago siya pumanaw. Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya agad. Dito po. Sampung minuto na. Hindi na po talaga lalabas si Sir Bonnie. Sa tingin ko, kayong mga ito ay nanloloko lang sa akin. Kayo pang magulo. Dapat kayong turuan ng leksyon. Hoy, ano ba? Sa liwanag ng araw, mananapak ka pa? Kayong mga ito ang sasapakin ko. Dito pa naman ang lamay ni Paulo Santos. Kung magkakagulo ka dito ngayon, kung hindi kita paparusahan ngayon, hindi ako makatarungan sa kaluluwa ni Paulo Santos. Tigilan mo yan. Sir Bonnie, nandito na rin po kayo. Mga manloloko tong mga ito sa pinto. Nagpapanggap na kamag-anak ninyo tapos nagkakagulo pa. Inaalis ko na sana sila. Sir Bonnie, sila po ito. Ang nagkakagulo dito at walang galang sa inyo. Nakaabala pa sa mahal ninyong oras. Dapat silang parusahan ng husto. Tumahimik kayo. Bonnie, nagkita na naman tayo. Bonnie, kita na naman tayo. Kiko, huwag kang magsalita ng basta-basta. Si Sir Bonnie, paumanhin po talaga. Bata pa kasi, hindi pa siya gaanong naintindihan. Huwag po ninyong isipin ng labis. Kiko, humingi ka na ng tawad, bilisan mo. Sir Bonnie, humihingi po talaga ako ng paumanhin. Pasensya na. Kami ang may kasalanan. Hindi namin siya naturuan ng maayos. Pakiusap po, huwag ninyo sanang isipin ang kanyang mga sinabi. Huwag po kayong magalit sa isang bata. Bonnie, pagod na ako sa kakatingala habang kausap ka. Umupo ka, may sasabihin ako sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, ang lakas ng loob mo. Ate lang ang makakapagpagawa sa akin nito. Ano ang ipinagbilin niya? Ganito ang sabi niya, Bonnie, ikaw ang pinakagusto kong kahalili. Ang imperyo ng negosyo na aking itinatag ay ipagkakatiwala ko sa'yo. Tiwalang-tiwala ako at naniniwala rin akong kaya mong pangunahan ang mga chef ng Dasha patungo sa buong mundo. Narito rin ako sa lugar na hindi mo nakikita. Tahimik na susuporta sa'yo. At isa pa, ang gusto mo nun pa, ang nagniningning na kutsilyo, ibibigay ko rin sa'yo. Nagniningning na kutsilyo. Paboritong kutsilyo yon ni ate. Sinabi ko lang minsan na maganda iyon. Hindi ko inakalang naalala niya pala yon. Paano mo nalaman ang mga salitang ito? Dahil ng araw na yon na may nangyari sa kanya, nandun din ako. Bago siya mawala, sinabihan niya akong dalhin ang mga mensaheng ito sa'yo. Nagniningning na kutsilyo. Hindi ba yon ang kutsilyo ng God of Cookery? Kaya pala itong batang ito ang tinutukoy niyang ate ay si Paulo Santos pala. Salamat. Ipinaabot sa akin ni Ma'am Jean ang kanyang mensahe. Tandang-tanda ko ang sinabi ni Ma'am Jean. Pamunuan ang mga chef ng Daksha patungo sa mundo. Tara na. Pasok na tayo sa loob. Gusto naming pumasok. Pero may nagsabi sa amin na mga walang kwentang tao kami. Walang karapatang dumalo sa libing ni Paulo Santos. At saka sabi niya, yung 4 na aso ni Ma'am Jean ay pinapasok, kami hindi. Itinapon pa ang aming imbitasyon. May imbitasyon sila, bakit hindi sila pinapasok?
Sir Bonnie po, hindi ganun ang nangyari. Kami ay. Mga bodyguard ni Ma'am Jean, hindi dapat pumasok pero kayo, pinapapasok ninyo silang lahat. Masunurin kayo sa mga dayuhan pero sa kapwa ninyo, ginagago ninyo. Ganito ba ang prinsipyo ninyo sa buhay? Sir Bonnie, nagkamali po talaga ako. Ipatawad mo na ako sa pagkakataong ito. Oo, bigyan mo na kami ng isa pang pagkakataon na magbago. Ang Santos Group ay hindi nangangailangan ng mga tulad ninyo. Simula ngayon, hindi na kayo empleyado ng aming kumpanya. Sir Bonnie, naglingkod po kami sa kumpanya ng napakatagal na panahon. Kahit walang malaking ambag, may naiambag din kaming hirap. Pakiusap, bigyan mo na kami ng isa pang pagkakataon. Oo, pakiusap, patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Wala na kayong pagkakataon. Tara na tayong pumasok. Pahinga muna kayo rito. Magsisimula na ang seremonya. Sasabihin ko kay Sir Tian na siya ang maghahawak ng libing. Ako mismo ang dadalo sa sarili kong libing. Nakakatuwa. Ay, akala ko sino. Kayong mga pulubi mula sa bahay kainan ng Reyes pala. Paano nyo ba sumisip-sip ba si Sir Bonnie? Naabot pa ng personal niya kayong isinama. Kaya pala maingay sa may pintuan kanina. Kayong mga to pala. Mukha kayong mga sosyal sa suot ninyo. Pero yung amoy mantika nyo nakakasilaw pa rin sa mata. Ang malas talaga, nasalubong ko na naman kayong dalawang hayop. Dumating kami dito ng marangal gamit ang aming imbitasyon. Hindi tulad ng iba na natalo sa pustahan, ayaw pa tumupad sa pangako. Nakapagmukha pang pumunta sa libing ni Paulo Santos. Tumahimik ka, puta. Marangal ba ang panalo nyo? Dayaan lang naman yan. Kung hindi dahil sa pakulo ng batang to, mananalo ba kayo? Juan Reyes, matapang ka bang magsabi na hindi mo binago yung hipon? Ang pagluluto ko ay nakasalalay sa galing. Hindi tulad mo, na ang alam lang ay suhulan ang assistant para palitan ang sangkap. Katarantaduhan. Matigas pa rin ang mukha mo. Akala mo ba tanga ang lahat? Alamin mo, nandito ngayon si Ma'am Jean, pangalawa sa mundo. Siguradong ilalantad niya ang daya nyo. Sir Tian, libing ito ni Paulo Santos kung mag-aaway kayo sa labas. Huwag niyong gambalain ang kaluluwa ni Paulo Santos. Kayong mga pulubi ang pagdating nyo rito ang tunay na nakagagambala sa kanyang kaluluwa. Ikaw. Juan Reyes, ingat sa lugar. Huwag kayong mag-away dito. Ngayon ka pa nahiya. Kanina ang yabang-yabang mo pa. Bakit ngayon duwag ka na? Dito po ang lamay ni Paulo Santos. Hindi ito palengke para magwala. Kung gusto ni Mrs. Ma na mag-ingay, sige po, kayo po ang bahala para makita ng lahat kung paano mo dinudusta si Paulo Santos. Ikaw walang modo? Ganyan ba ang pag-uusap sa nanay mo? Mga ginang at ginoo, ngayong araw narito tayo ng may mabigat na puso upang magpaalam kay Paulo Santos. Bilang isang alamat ng Daxia, siya ang naging inspirasyon ng maraming chef sa kanilang pagpupunyagi. Ito ang nagniningning na kutsilyo. Kasama nito si Paulo Santos sa maraming paligsahan. Ito na yung sikat na nagniningning na kutsilyo. Ito ang kutsilyong ginamit ni Paulo Santos para manalo sa maraming kompetisyon. Isa itong simbolo ng alamat sa pagluluto ng Daxia. Sabi nila napakahalaga nito. Hindi, walang katumbas ang halaga nito. May sariling may-ari ang nagniningning na kutsilyo. Bukod kay Paulo Santos, wala na sigurong makakagamit nito. Bagamat tuluyan ng nilisan ni Paulo Santos ang mundo, ang kanyang mga prinsipyo ay mananatili sa ating puso. At si Sir Bonnie ang magpapatuloy ng adhikain ni Paulo Santos. Pamumunuan niya ang mga chef ng Daxia sa pagpapatuloy. Mukhang hindi niya kayang ipagpatuloy ang adhikain ni Paulo Santos. Mukhang hindi niya magagawang ipagpatuloy ang adhikain ni Paulo Santos. Ma'am Jean, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi niya kayang pasanin ang responsibilidad ni Paulo Santos. Ikaw. Noon, ako ay natalo sa kanyang natatanging teknik, ang Dragon Playing with a Pearl. Dahil doon, nagretiro ako ng 5 taon at nagsanay ng husto araw-araw ng 14 na oras. Lahat ng ito ay para sa araw na matatalo ko siya ng marangal. Tapos, namatay siya. Sino na ang kalaban ko?
Ma'am Jean, pakiusap, kumalma po kayo. Ito ay lamay para sa iyong ate. Huwag mo sanang hayaang hindi siya matahimik kahit pagkatapos niyang mamatay. Kumalma, 5 taon na akong naghintay, ang hinintay ko ay ang kanyang libing. Paano ako makakapagkalma? Paligsahan lang naman yan, di ba? Ganun ba talaga kabigat para kay Ma'am Jean? Para sa atin, paligsahan lang yan. Pero para sa mga tulad nila, mga tunay na dalubhasa, labanan ito ng prinsipyo at dangal. Kapag palagi kang natatalo sa iisang tao, nagiging isang pagkahumaling yan. Parang isang umakyat ng bundok. Malapit nang marating ang tuktok, biglang gumuho ang bundok. Ikaw ang kahalili niya, di ba? Mabuti, ikaw ang kalaban ko. Ang labanan ay ang dragon playing with a pearl. Kung ikaw ang mananalo, ako ay lubusang susuko. Kung hindi ka mananalo, kailangan mong ipahayag na mula ngayon, ang mundo ng pagluluto sa dakilang siya ay ako ang mamumuno. Ano? Ma'am Jean ngayon ay lamay para kay Paulo Santos, ang God of Cookery. Dapat alam mo ang lugar. Kung gusto mong magpaligsahan, dapat ibang araw ang piliin mo. Tama nga, walang respeto sa namayapa. Wala akong pakialam. Ang kutsilyo ni Paulo Santos, ang tunay na malakas lamang ang karapat dapat magmana nito. Ngayon, hahamon ako sa inyong mga taga-Daxia. Hamon sa inyo. Ano, walang may lakas ng loob na sumagot. Kahit na kayo pa ang direktang tinuruan ni Paulo Santos, ganito lang ang tapang ninyo. Talaga nga, nang mamatay si Paulo Santos, mga duwag na lang ang natira. At ikaw, ano ka ba? Anong karapatan mo para magmana ng kanyang nagniningning na kutsilyo? Anong karapatan mo para ipagpatuloy ang adhikain ni Paulo Santos? Talagang hindi ninyo kayang tanggapin ang hamon ko. Mga walang kwenta kayong lahat. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Ikaw ang tinutukoy ko at ang lahat ng nandito walang kwenta kayong lahat. Sir Bonnie, tanggapin mo ang hamon niya. Bigyan mo siya ng leksyon. Tama. Huwag nating hayaang hamakin tayo. Kaming mga chef ng Daxia, kahit pangalawa sa mundo, ano naman? Ikaw ang kahalili ng God of Cookery, matatakot ka ba sa kanya? Tama. Sa lamay ng God of Cookery, akala mo ba wala ng ibang chef ang mundo ng pagluluto ng Daxia? Sige. Mabuti ginang Jean. Kung gusto mong makipagpaligsahan, ang hamon mo tinatanggap namin. Sige, mabuti at naintindihan ninyo. Kung gayon, magpaligsahan tayo. Kung sino ang gumawa ng mas matagumpay na dragon playing with pearl. Kung ako ang mananalo, kung gayon kailangan ninyong ipahayag sa buong mundo na ang lutuin at kasanayan sa pagluluto ng Daxia ay hindi kasing galing ng sa aming hilagang lira. At ang nagniningning na kutsilyo ni Paulo Santos ay magiging tropeyo ko. Huwag kang masyadong magalak ng maaga. Paano kung ikaw ang matalo? Kung ako ang matalo, ako naman ang magpapahayag sa buong mundo na ang lutuin ng aming hilagang lira ay hindi kasing galing ng sa inyong Daxia. At luluhod ako sa harap ng larawan ni Paulo Santos at 3 beses na magmamakaawa. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Ay, bakit pa kailangan gawin ito? Ikaw muna. Kaya niyang kunin mula sa bibig ng isda ang buong balangkas ng isda ng buo. Ito ay isa sa mga natatanging kasanayan ng God of Cookery, bone removal from a distance. Akala ko natutunan ito ni Ma'am Jean. Ma'am Jean, natutunan mo pala ang teknik na ito. Walang pagtanggal ng buto mula sa malayo. Ang lasa talagang medyo kulang. Mukhang ang nagniningning na kutsilyo ay dapat magpalit na ng may-ari. Talo si Sir Bonnie. Sino pa kaya ang makakalaban sa kanya? Ang kahalili ni Paulo Santos, ganoon lang pala. Kahit ang simpleng teknik ng pagtanggal ng buto ng walang hawak, hindi man lang alam.
Talaga nga, patay na si Paulo Santos. Walang sino man sa Daksha ang makakalaban sa akin. Tumigil ka. Ang lupain ng aming Daksha. Paano ka magwawala rito? Ma'am Jean, ang aming Daxia ay puno ng mga talento. Ngayon lang ako natalo sa iyo pansamantala. Huwag kang masyadong magyabang. Mga walang kwenta. Kung ayaw ninyo sa akin, talunin ninyo ako. Mga tanga talaga. Halika. Naghihintay ako. Nasaan na ang mga talentong sinasabi ninyo? Baka naman nagtago na lang ang lahat. Ang galing talaga ni Ma'am Jean. Ang Dragon Playing with Pearl na ito ginawa ng mas mahusay kaysa noong buhay pa si Paulo Santos. Mas sopistikado pa. Ito ay maliit naming handog. Mangyaring tanggapin ito. Para sa akin, wala na si Paulo Santos ang maaaring tawaging pinakamahusay sa mundo. Syempre, wala nang iba kundi si Ma'am Jean. Chachan, wala ka bang prinsipyo? Isa ka ring chef ng Daksha. Wala ka bang dignidad? Yumuyukod ka sa mga dayuhan? Manahimik ka. Ang matalino ay nakikibagay sa panahon. Hindi pa ninyo nakikita ang katotohanan? Wala na si Paulo Santos? Si Ma'am Jean ang tunay na may kakayahan. Siya nararapat lamang ang pinakamahusay sa mundo. Yan nga, may kakayahan ka, talunin ninyo siya. Kung wala kayong kakayahan, huwag kayong magpakasanto. Huwag kang magmadali. Ako ang lalaban sa'yo. Huwag kang mag-alala. Ako ang hahamon sa'yo. Kiko, huwag kang padalos-dalos. Guro, pigilan mo si Kiko kahit si Sir Bonnie ay natalo kay Ma'am Jean. Lalo pa kay Kiko na isang bata lang. Huwag kang mag-alala. Kiko. Baka pwede. Wala na bang ibang tao sa Daksha? Bata pa ang ipapadala para hamunin ako. Kapag kumalat ang balita, baka sabihin nila inaapi ko ang bata. Nakakatawa talaga. Kiko, alam kong gusto mong ipagmalaki ang ating bansa, pero sapat na ang iyong hangarin. Bata ka pa, bumaba ka muna. Sandali. Hayaan mo siyang sumubok. Narinig ko kay Sir Shu na itong si Kiko Reyes ay hindi pangkaraniwan. Gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ng batang ito. Ito ang paraan ng sunod na pagkuha ng buto. Ayon kay Paulo Santos, ang pagkuha ng buto ayon sa linya nito ay mas mabuti kaysa sa pagkuha ng hindi dumidikit. Mataas ang hinihinging lakas ng mga daliri. Paano kaya ito nalaman ni Kiko? Napakahirap nito para sa lakas ng mga daliri, napakataas ng pangangailangan. Paano nangyari na si Kiko Reyes? Hindi gumamit ng aluminum foil? Akala ko may kaya ka pa naman. Yun pala, hindi mo alam kahit ang pinakabatayang paraan para panatilihin ang katas. Ang texture nito, ang isda ni Sir Bonnie. Nasira ang laman dahil sa pagtanggal ng buto. Ang isda ni Ma'am Jean, bagamat sariwa at malambot, nawala naman ang elasticity. Ang isda ni Kiko Reyes, malambot pero may kalutong. Ang texture at lasa nito ay napakagaling. Ang sarap. Imposible. Imposible to. Talagang humanga ako sa'yo. Pero gusto kong malaman, paano mo nagawa yon? Si Paulo Santos kapag ginagawa ang putaheng ito, hindi siya gumagamit ng lakas para tanggalin ang buto. Sabi niya, bawat putahe ay may sariling ugali. At ikaw, teknik lang ang natutunan mo. Laging iniisip na lupigin ito. Kapag mas pinilit mo, lalong hindi mo makukuha ang tunay na lasa ng sangkap. Sa pagtanggap sa sangkap, saka mo lang makukuha ang pinakamasarap nitong lasa. Magaling. Magaling, salamat sa aral. Tutuparin ko ang ating usapan, paalam na. Ang ganda ng sinabi, pagtalima sa kalikasan. Ang tunay na kahulugan ng kasanayan ni Paulo Santos. Hindi ito tungkol sa kung gaano kagaling ang teknik.
kundi ang paggalang sa sangkap, pagkilala sa halaga nito, at pag-unawa dito. Ginoong Tian, sa ngalan ng Samahan ng mga Santos, formal kong tinatapos ang pagbibigay ng supply chain sa bahay kainan ng Bautista. At kinukuha namin ang lahat ng naunang puhunan sa mga proyekto. At saka, ang kapisanan ng mga chef ay magbabawal sa iyo sa industriya. Lahat ng supplier ng sangkap, mga tagapagtustos, ay titigil sa pakikipagtulungan sa iyo. Ikaw, mag-ingat ka. Tian, hindi tayo pwedeng tumigil ng ganito. Ang nangyari sa atin, kasalanan lahat yan ni Carlos Cruz at pati na rin ni Kiko Reyes. Basta masira lang sila. Tama ka. Kung hindi ako magiging maayos, hindi rin sila dapat maging maayos. Simulan natin sa batang to. Hoy! Aking mahal na anak na babae. Gising ka na? Kiko Reyes, ito ang espesyal na libingang pinili ko para sa inyong mag-ama. Nasisiyahan ba? Sir Tian, pakawalan mo ang aking ama. Pakawalan siya? Noong pinabagsak ninyo ako sa pagkalugi, bakit hindi ninyo naisip na ako'y palampasin? Tingnan mo ang iyong ama. Hindi ba siya may kakayahan? Titingnan ko kung paano kanya ipagtatanggol ngayon. Kiko! Kiko! Huwag mong galawin ang aking anak. Kung may anuman, sa akin na lang. Sa'yo, sige, Carlos Cruz. Ang iyong mga kamay hindi ba ang pinakamahusay sa pagluluto? Kung mawawala ang bisa nito, hindi ba ito magiging walang silbi? Tatay, Ngayon mo lang naramdaman ang sakit? Huli na. Sinira ninyo ang lahat para sa akin. Kahit sa impyerno ako mapunta, isasama ko kayo. Kayong dalawang baliw. Oo nga pala. Pag sumabog na ang bomba, hindi malalaman ng sino man na tayo ang may gawa. Maari na kayong pumanaw ng payapa. Kiko! Huwag kang matakot, Kiko. Nandito ang tatay mo. Ayos lang, Tay. walang mangyayari sa atin. Tumakbo na tayo, bilisan mo! Baguhan tayo rito sa lugar nan to. At wala tayong pera. Wala tayong mapupuntahan. Kiko! Kasalanan ko to, Kiko. Ako ang may kasalanan kung bakit tayo nasa ganitong sitwasyon. Itay ka. Huwag mong sabihin kasalanan mo yan. Itay, samahan mo na kita para magpahinga. Sige. Sir, aalis na kami. Huwag mo kaming paalisin. Aalis na kami. Teka. Nakita kong may kasama kang bata sa paglalakbay mo. Ang layo na ng nilakbay ninyo. Malamang nagugutom na kayo. Kumain muna kayo para may laman. Sige, tanggapin mo na. Salamat po, sir. Salamat po. Bilis, kain na. Dahan-dahan lang sa pagkain. Salamat po. Dahan-dahan lang.
Ayos na. Sasabihin ko sa'yo, balibag ng buto ito. Kung hindi ito gagamutin, masisira ang kamay mo. Tatapalan ko muna ito pansamantala. Dadaling kita sa ospital mamaya para magamot. Sige po, salamat po sir. Walang anuman, umupo ka lang dyan. Hoy, mabait si Sir Wang. Malapit nang magsara ang maliit mong karinderya. Nag-uuwi ka pa ng pulubi. Hoy Lorenzo Navarro. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Walang mag-aakalang pipi ka. Ano bang pakialam mo? Kung wala ka talagang magawa, halika rito. Punasan mo ang sahig. Sir Wang, maghintay ka lang. Tingnan natin kung gaano kakatapang mamaya. Pweh. Sir Wang, aayaw na ako. Hoy, Jake. Maganda naman ang ginagawa mo. Bakit ka ayaw? Ayaw ko nang magluto ng mga pangkaraniwang ulam. Gusto kong sumali sa pambansang paligsahan ng mga chef, maging katulad ni Paulo Santos. Dito sa'yo, wala akong natututunan. Hindi basta-basta ang mga pangkaraniwang ulam. Ano ba ang alam mo? Si Paulo Santos hindi gumagawa ng ganitong mga putahe. Wala akong pakialam. Basta, gusto kong matuto ng mas masasarap na mga recipe at mas advanced na pamamaraan ng pagluluto. Mataas ang pangarap, mababa naman ang kakayahan. Ang mga pangkaraniwang ulam na yan na hinahamak mo ang siyang pinakamabisang magpapaunlad ng galing mo. Tumahimik ka. Ano bang alam mo, batang hamak ka? Sige, lumayo ka. Jake, pakiusap ko sa'yo. Ngayong araw, ang mga pinuno ng kapisanan ng mga chef ay darating para kumain. Dumating sila para sa adobo natin. Kung mabibigo sila, hindi na magpapatuloy ang tindahan ko. Ngayong araw, tulungan mo ako kahit anong mangyari. Dodoblihin ko ang sahod mo. Ang sahod na inaalok ni Sir Lorenzo ay triple ng sahod mo. Hindi na ako pwedeng manatili. Si Lorenzo Navarro pala ang may pakana. Pero kung lilipat ka man, pangpamilya lang ang mga luto mong kayang gawin. Iba yun. Sa restaurant ni Sir Lorenzo, may chef na pang-8 sa national competition. Kapag nakasama ko siya, marami talaga akong matututunan. Ikaw talaga, Jake Martin. Noong wala kang mapuntahan, si Sir Wang ang nag-ampon sa'yo. Tinuruan ka ng kanyang kakayahan. Ngayon, ganito ka ba magpasalamat? Wala akong oras makipagtalo sa inyo. Tao'y laging nagsusumikap umangat, iyon ang natural. Kahit ang sarili kong magulang, hindi dapat humadlang sa landas ko. Wala akong oras para makipag-away sa inyo dito. Likas lang sa tao ang umasenso. Kahit na ang aking tunay na ama at ina, hindi rin dapat humadlang sa aking daan. Sir, darating na ang pinuno sa loob ng 1 oras, pero umalis ang aming chef. Ano na ang gagawin natin? Iniligtas ni Sir Wang ang aking ama at ako. Hindi ko maaaring hayaan lang. Sir, marunong akong magluto. Maaari kitang tulungan. Nene, nasa bingit na tayo ng kagipitan. Huwag mo nang dagdagan ng gulo. Ang darating ngayon ay isang napakahalagang tao. Hindi pwedeng basta-basta lang ang lutuin para sa kanya. At saka, mukha ka pang 10 taong gulang lang. Paano ka magiging marunong magluto? Kaya ko talagang gawin. Alam ng tito na gusto mong tumulong. Ang iyong hangarin tinatanggap ko. Pero ang darating ngayon para kumain ay isang pinuno. Dapat talagang walang mali. Kaya kong gawin. Marunong din akong magluto ng hangshawru. At saka, ang presidente ng kapisanan ng mga chef ay kinain din ang aking niluto. Sobrang nasiyahan siya. Maniwala ka na sa akin. Ang presidente ng kapisanan ng mga chef si Sir Shu. Imposible naman yata, napakabata mo pa. Paano ka magkakaroon ng ganyang kakayahan? Tinatanggap ko ang iyong hangarin. Pero ang bagay ngayon, ako na ang bahala. Kyle Romero, dalhin mo sila sa loob ng kwarto. Humanap ka ng damit para sa kanang isuot. Sige.
si Sir Wang. Huwag mong maliitin si Kiko Reyes dahil bata pa siya. Pero, siya ay isang henyong chef na isang beses lang sa 100 taon. Kahit si Sir Shu, ang pangulo ng kapisanan ng mga chef, ay humanga sa kanya. 2 araw lang ang nakalipas. Tinalo pa niya ang mula sa hilagang lira na si Ma'am Jean. Sir Wang, ganun pa rin ang dati. Isang plato ng specialty na braised pork, isang plato ng cold appetizer, tapos 2 kanin at isang bote ng beer. Sige, lulutuin ko na agad para sa inyo. Hoy, teka mali, sir. Bakit ikaw ang magluluto? Nasaan si Jake Marquez? Ako kasi, grabe ang craving ko sa luto niya. Yung braised pork na ito. Natutunaw agad sa bibig. Mataba pero hindi nakakaumay. Kaya kong ubusin ang 2 kanin. Umalis na siya, hindi na siya nagtatrabaho dito. Ha? Umalis na? Ay, sayang naman talaga. Okay lang. Magaling din naman akong magluto. Ipapakita ko ang galing ko. Umupo muna kayo, ilalabas ko na agad. Sino silang 2? Bakit ngayon ko lang sila nakita? Kawawa naman sila. Kakarating lang mula sa ibang lugar. May problema silang kinakaharap, wala pa silang mapupuntahan ngayon, kaya dinala ko sila dito sa tindahan namin. Ay, napakabait talaga ni Sir Wang. Kawawa talaga ang mag-ama. Bata, halika, sumama ka sa mesa ko. Anong gusto mong kainin? Ako ang bahala, ako ang taya. Sir? Ay, 5 order ng braised pork sa harapan. Sa kusina, ang dami pang order na nakapila. Hindi ko kaya mag-isa. Huwag kang mag-alala, tutulong ako. Umupo ka muna. Babalikan kita. Tatay, huwag kang mag-alala. Kumain ka muna. Ang iba, ako na ang bahala. Sir, handa na ba ang fish-flavored shredded pork para sa table 3? 3 beses na ngang nagmamadali ang customer. Sandali lang. Masabihin mo sa customer na maghintay lang ng 2 minuto. Sir, may 5 order ulit at idagdag mo pa yung mga nauna. Halos 1 dosena na. Sige. Sir, baka gusto ninyong magpahinga muna. Ipapasa ko muna itong mga ito. Hindi pwedeng magpahinga, nagmamadali ang mga customer, magserbisyo ka muna. O tandaan mo, yung braised pork belly para kay Lauli, lagyan mo ng maraming sauce. Sir, may itim na kotse sa labas. Lumapit ako at tinanong, mga opisyal pala ng kapisanan ng mga chef ang dumating. Sabi nila, hinihintay lang nila ang aming specialty na braised pork belly. Ano? Ang bilis naman ng pagdating ng mga opisyal. Sir, ang kamay ninyo. Sir po, ang kamay ninyo. Kapag nagkakagulo, lalong nagkakamali. Puntahan mo't bantayan. Sir po, magpahinga na ho kayo. Ako na. Kyle Romero, ang ganitong lasa, hindi mo kayang gayahin. Ako na. Oh, sige na. Anong oras na? Nanggugulo ka pa. Hindi ito laro-laro. Baka ka pa masaktan. Maglaro ka na lang dyan. Hindi ako nagbibiro. Marunong talaga akong magluto. Ikaw naman. Sige na, sige. Sir po, tinatanong ka ni sir kung nasaan ka. Sabi pa kung ganyan ang pagtrato mo sa kanya, aalis na raw siya. Sige, una muna salubungin natin si sir. Patrick Villanueva. Pasensya na talaga. Ang kamay ko kasi, kakapaso lang. Naantala ko ang oras mo. Narinig kong umalis ang chef ninyo? Oh. Wala akong kakayahan. Hindi ko napigilang umalis sila. Paumanhin. Ako'y humihingi ng paumanhin. Huwag na kailanganin ng paumanhin.
Ang adobong baboy ng angkanwang, natikman ko na yan ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko malilimutan ang sarap, kaya't espesyal akong humingi ng pahintulot sa Pangulo ng Kapisanan ng mga chef. Para dito, ngayon at tikman. Kung kaya mo pang gawin ang lasa noon, hindi lang maglalagay ng pondo ang Chin Group. Kami sa Kapisanan ng mga chef ay buong suportang tutulong sa iyo. Totoo ba? Pero kung mapahiya ang pangalan at kami ng mga pinuno ng kapisanan ay masayang lang ang paghihintay. Lahat ng pakikipag-ugnayan ng kapisanan ng mga chef ay ilalagay ka sa blacklist. Ginoong Villanueva, pasensya na po talaga. Nasunog po kasi ang kamay ko, hindi ko mahawakan ng maayos ang sandok. Baka pwede po bang bigyan niyo ako ng 2 araw? Makakaasa po kayo pagkatapos ng 2 araw gagawin ko ang tunay na version nito. Ang oras ko po ay hindi para hintayin kayo. Galing pa po ako sa kabisera, halos kalahating araw ang biyahe. Nag-antay pa ako para sa pagkain, tapos halos kalahating oras pa. Ngayon sasabihin niyong hindi niyo magagawa? May food tasting event pa po kayo mamayang hapon. Masasayang ang schedule. Mahihirapan tayong magpaliwanag sa asosasyon. Kaya ko po. Kahit kaliwang kamay lang ang gamitin ko, gagawin ko pa rin ang putahing ito. Hindi po sir, hindi na po dapat masugatan pa ang kamay nyo. Kyle, wala na po tayong magagawa ngayon. Ano tong amoy ang bango? Patrick Villanueva, sa wakas, nakita rin kita. Narinig ko ang pagdating ninyo. Sinadya kong ipaghanda ang kusina ng aming pangunahing putahe, ang adobo. May mga taong sa pagluluto lang, nasusugatan pa ang kamay. Kaya naman kayo ay naiwan dito. Naghihintay ng walang ginagawa. Nakakahiya talaga para sa isang chef. Ginoong Liu, Anong ibig mong sabihin? wala namang ibig sabihin. Ayoko lang sa pagmamadali mo. Pinaghintay mo ng matagal si Patrick Villanueva. Patrick Villanueva, ang chef ko ay pang-8 sa pambansang paligsahan. Ang adobo na ginagawa niya ay siguradong mas tunay kaysa dito sa maliit na restaurant na ito. Kung gusto ninyo, lumipat na lang kayo sa akin. Nakahanda na ang pribadong kwarto para sa inyo. Huwag na. Yung amoy galing sa kusina. Imposible. Yung mga chef nila ay lumipat na sa akin. Paano magkakaroon ng magaling na chef? Kung meron o wala, tignan natin. Bossing, napakasarap talaga ng adobong ito. Yung taba hindi nakakaumay, yung laman hindi tuyot. Makakaubos ako ng 3 tasang kanin dito. 30 taon na akong nabubuhay, ngunit hindi pa ako nakakakain ng masarap na adobo na ganito. Sir po, napakasarap talaga ng adobong ito. Yung taba hindi nakakaumay, yung laman hindi tuyot. Kayang-kaya kong mag-ulam ng 3 platong kanin. 30 taon na akong nabubuhay, ngayon ko lang natikman ang ganito kasarap na adobo. Tski, ano ba ang alam ng isang katulong? Ito ay talagang ginawa mo. Opo. Patrick Villanueva, huwag kang magpapaloko sa kanya. Ang batang ito at ang kanyang ama, sila ay mga pinakuha ni Sir Wang. Paano makakapagluto ang isang batang pulubi? Ito ay tiyak na nagsisinungaling ang batang ito. Ang ulam na ito, huwag nang kainin. Patrick Villanueva, huwag muna kayong kumain. Paano kung magkasakit kayo? Pag nagalit si Sir Shu, hindi ko kayang panagutan iyon. Kain na po kayo, ako ang mananagot. Ikaw ang mananagot? Ano bang kaya mong panagutan? Isang batang pulubi ka lang. Paano kung magkasakit si Patrick Villanueva? Kulang pa ang buhay mo para bayaran iyon. Hindi magsisinungaling ang amoy. Susubukan kong tikman kung gaano kasarap ang adobong ito. Susubukan ko talagang tikman itong adobong baboy kung gaano ito kasarap. Ay naku, ay naku, ay naku. Ang sarap. Mas masarap pa ito kaysa sa amoy na naaalala ko. Ang lasa ng alak ay sumingaw sa karne. Ang salted plum ay nagtanggal ng katabaan nang hindi nangingibabaw.
Sakto ang pagkakaluto kaya malambot ang karne pero hindi hilaw. Ang galing mo! Ay parang kay Paulo Santos na. Imposible. Isang pulubi lang siya. Paano siya marunong magluto? Nene, saan mo natutunan ang galing mong ito? Sa murang edad, may ganito ka ng talino. Malayo ang mararating mo sa hinaharap. Ang presidente ng aming asosasyon, mahilig sa mga taong may talento. Tatawagan ko na siya ngayon para makilala kanya. Ang henyong 100 taon ay nagkakataon lang. Tatawagan ko si Sir Shu mamaya. Sasabihin ko sa kanya na nakahanap ako ng magaling na baguhan para sa kanya. Kiko, nawawala kayo nitong mga nakaraang araw, natakot ng husto kami ni Juan Reyes. Kiko, ayos ka lang ba? Juan, Guro, anong nangyari sa kamay mo? Anong nangyari, Kiko? Nasugatan ka ba? Ate kuya, ayos lang ako, pero nasugatan ng kaunti ang kamay ni tatay. Kailangan maagapan. Salamat kay Sir Wang na tumulong sa amin. Gamit ang cellphone ni Sir Wang, ako ang tumawag para magpaalam na safe kami. Ah, ganun ba? Sabi ko na nga ba kayong dalawa bakit biglang natapos ang tawag kahapon? Hindi kami mapakali kaya dumiretso kami rito. Ano? Ang batang tuba ang nakatalo kay Ma'am Jin? Si Kiko Reyes? Oo. Sir Wang, nitong mga araw maraming salamat sa pag-aasikaso mo sa kanila. oo nga pala. Sina Sir Chan at Maricel hindi lang kami dinukot. Gusto pa kaming patayin para hindi na makapagsalita. Ano? Talagang walang kwenta si Maricel? Pat sariling anak, kaya niyang saktan. Mga hayop. Ako na ang bahala sa kanila. Juan, huwag kang padalos-dalos. Ang mga otoridad, hinahanap na sila. Tiyak na sila ay papanagutin sa batas. Ginang Paulo Santos, okay ka lang ba? Ano ba nangyayari sa akin? Hindi ba ako namatay sa pagsabog ng gas tank? At saka nakapasok ako sa isang katawan ng batang babae. Ginang Paulo Santos, panaginip mo lang ito. Panaginip ba ito? Ang totoo naman ito. Pupunta ako sa isang lugar. Ginang Paulo Santos, ingatan mo ang iyong kalusugan. Ang aming restaurant, hindi kayang buhayin ang mga tulad ninyo na kumakain at umiinom ng libre. Pakikinggan ninyo ako. Kung hindi kayo aalis ngayon, ako ay... Asawa. Tumahimik ka na lang. Ang aking guro at si Kiko Reyes wala na silang mapupuntahan ngayon. Kung paalisin mo sila, hindi ba't pinapatay mo sila? Juan Reyes, ang aming restaurant ay malapit ng magbangkarote. Kami mismo ay nahihirapan na. Sino ang makakapagbuhay sa kanila? Huwag kang magalit, huwag kang mag-alala. Ang Paulo Santos Group ay hindi hahayaang magbangkarote kayo. Kumusta? Ako si Paulo Santos.